In one of the Palm Sunday celebration, the people were so engrossed with their part, and Pilate said, "Are you the king of the Jews?" Huh? May drama pa. Ano pa? I was a seminarian then. In Guadalupe, there was a huge traffic caused by someone who climbed the bridge trying to commit suicide. Somebody wants to jump from the bridge. And because of that, there were commotions. Traffic was terrible, and we were asking what is happening. Siyempre, madali lang malaman ng balita kasi marami namang chismoso. Ano po? At sabi ng isang guard, meron pong gusto magpakamatay. Ano po? Nasaan? Sabi ko, nasaan? Nandun po sa ibabaw. Ano po? So, tinitingnan ko, para namang walang nagsusumikap, kausapin siya. Ano po? Natagalan din yung drama. Natagalan din ng drama. At sa TV Patrol nung gabi, tinanong yung lalaki dahil hindi naman natuloy, sabi niya, "Ba't di ka tumalon?" Sabi niya, "Napansin ko po, madumi yung tubig." Ano po? Madumi yung tubig. Sabi ko, at least alam niya kung ano yung kamamatay niya. Ano po? Pero, ang kamangha-mangha ay yung reklamo ng maraming osisero. Yung maraming osisero. Sabi ng mga osisero, tagal-tagal nating nagantay, di naman tinuloy. Ano pa? Tagal-tagal nating nagantay, di naman tinuloy. What I'm trying to say, my dear friends, my brothers and sisters, maraming nagmamasid, pero hindi lahat nakikibahagi. Kindly think of the words. Marami ang nagmamasid, pero hindi lahat nakikibahagi. Ibig sabihin, osisero lang. Osisero lang. Recently, there was a pastoral letter from the Patriarch of Jerusalem that this year, they will have no Palm Sunday procession because of the war. Ano po? Because of the war. And he invited all the people that instead of going to the procession, you stay at home and pray. Pray. First, how many among us really believe that prayer really matters? How many? Maraming nagdadasal pero hindi lahat naniniwala. Maraming nagdadasal, pero hindi lahat nananalig. Maraming osisero lang. Maraming nanonood lang. Yung iba nga, ang habol lang, mabless yung palaspas. Ano po? Ang habol lang, mabless ang palaspas. Pag tinanong mo, anong gagawin mo dyan sa palaspas na yan? Hindi nila alam kung anong gagawin dyan sa palaspas. Di po ba, no? Mabuti na lang, walang nagduldul ng palaspas sa mukha ng pari kanina. Ano po? Kasi pag sinabi mong i-bless na yung palaspas, gusto nila talagang dinuduldul sa mukha ng pari. Ano po? Kailangan ba yun? Ano po? Yung iba naman, gusto nila basang-basa ang palaspas ng holy water. Ano po? Kaya doon sa ibang parokya, naglagay ng orokan. Ano po? Idaw-daw nyo dyan hanggang saan nyo gusto. Ano po? Ang habol mo lang naman pala ay mabasa. Di po ba? Ano? Walang pagbabagong buhay. Paulit-ulit ko yung tinatanong. Di po ba? Ano? Bakit mo? Anong gagawin mo dyan? Ilalagay po sa pinto, Father, para po hindi makapasok ang masamang espiritu. Maganda naman. Di po ba? Ano? Alam ko yan ang gagawin ng iba sa inyo. Ilalagay sa pinto para hindi makapasok ang masamang espiritu.
Ang problema nun, yung nasa loob, hindi na rin makakalabas. Magsama-sama kayong lahat doon. Ano po? Yan ang problema. Naiwan tayo sa pamanhiin. Di ba ba, ano? Sa pamanhiin. Kailangan ba talaga natin ng malalaking palaspas? Hindi. Ang palaspas na yan ay nagpapaalala na ang buhay ay maiksi lamang. Pagkalipas ng ilang araw, mabubulok yan. Matutuyo yan. At yan ang katotohanan ng buhay. Kahit gaano ka kasariwa, darating ang araw, ikaw ay matutuyo. Mamamatay. Tandaan mo yan, tingnan mo yan, bantayan mo yan. Baka bukas pa lang, tuyo na. Hindi po ba, ano? Yan ay imahin ng iyong pagkatao. Hindi po ba, ano? Sabi nga ni Bishop Sok, alam naman natin, pag tayo namatay, mabubulok tayo. Hindi po ba? Yan ang katotohanan ng kamatayan. Ang problema, yung iba, buhay pa lang, tuyo, nabubulok na eh. Ano pa? Ang kasalanan ang bumubulok sa atin. Marami ang nagmamasid, pero hindi lahat nakikibahagi. Nakatanggap ako ng message. Sabi niya, Father, masama bang ipagdasal na mamatay na ang tatay ko? Masama bang ipagdasal na mamatay ang tatay ko? So I reread the message at ang sabi niya, ang tagal nang may sakit ng tatay ko. Ako lang ang nag-aalaga. Totoo yun, Father. Walang magulang na nagrereklamong pinapalaki ang 5 anak, pero ang 5 anak nagrereklamo na alagaan ng iisang magulang. Yan ang katotohanan. Hello? Walang magulang na nagrereklamo na nagpapalaki siya ng 5 anak. Pero ngayon, ang 5 anak ay matagumpay na, nagrereklamo kung sino mag-aalaga sa iisang magulang. Napakabigat. At ang malungkot na kwento, bakit nabibigatan ang nagdadasal? Bakit humihingi ng panalangin na kung pwede nang mamatay ang tatay ko? Sapagkat 5 kayo magkakapatid, bakit isa lang ang nag-aalaga? Maraming nagmamasid, pero hindi lahat tumutulong. Maraming nakakakita, hindi lahat nakikibahagi. Kahit man lang mag-ambag para sa gastusin, sapagkat mayroong kanya-kanyang pamilya. Karga ng bunso kung sino man ang pag-aalaga. At sabi niya, ang mas mahirap ngayon, Father, yung isang kapatid ko na stroke, sa akin pa rin inaasa. Mga minamahal na mga kapatid, ang problema natin ay, alam natin lahat ang nangyayari, pero hindi tayo nakikibahagi. Alam natin. Tinanong ko yan, bakit mo pinagdadasal na matigil ang giyera sa gitnang silangan? Ang sagot ng karamihan, kasi Father, tumataas ang presyo ng krudo. Sa madalit sabi, wala kang pakialam sa digmaan. Naapektuhan ka sa pagtaas ng krudo. Kung hindi tumataas ang krudo, wala kang pakialam. Marami sa atin walang pakialam. Mga minamahal na mga kapatid, ang panawagan ng ating pananampalataya ay maging bahagi. Sabi ng isang mayaman, sabi niya, I started buying goods, Father. At sabi ko sa kanya, I hope you are not hoarding. I hope you are not hoarding. So that those who can less afford can still have something to buy. Kasi ang problema ng may kaya, uubusin nila ang lahat ng pwede nilang bilhin. Hindi ba nakakahiya na magpapakarga ka ng gasolina, kitang-kita ka sa camera,
at hindi mo binayaran? Tinakbuhan mo ang gasolinahan? Hindi ba nakakahiya na meron ka sasakyan pero wala kang pambayad sa gasolina? Ang kapal ng mukha mo. Hindi po ba? Mga minamahal na mga kapatid, magandang paalala ito sa akin. Hindi porke kaya mo na bumili ng maraming pagkain, mayroong nga karapatan na aksayahin ang iyong kinakain. Wala tayong natutunan sa COVID, no? Wala tayong natutunan. Kanya-kanya pa rin. Kanya-kanya pa rin. Mga minamahal na mga kapatid, ang panawagan ng ating pananampalataya ay hindi lang ikaw ay magwagayway ng palaspas. Hindi lang ikaw ay gusto mong tamaan ng holy water. Itanong mo sa iyong sarili, wala bang napapabayaan sa sarili kong pamilya? Pinagtatawanan natin marahil o dahil alam na natin ang kwento na pagdating sa huli, marami din ang sumisigaw, ipako yan sa krus. Diba? Ipako yan sa krus. Bakit patuloy ang korupsyon sa ating bayan? Isa lang ang sagot, dahil marami ang nakikinabang. Yun lang ang sagot doon. Patuloy ang korupsyon dahil marami ang nakikinabang. Mga minamahal na mga kapatid, at pag hindi ka naapektuhan, wala ka rin pakialam. Ang nangyayari, pag nabasa mo, pinapasa mo lang. Wala ka rin ginagawa. Di po ba, ano? Kailan na isasabuhay ang buhay pananampalataya? Father, kaya naman ako namimili kasi ayaw ko naman sabihin ng mga taong ang tanga ko, may pera ako, wala akong nabili. At yan nga ang kadahilanan ng ating pagdiriwang. Na ang Diyos na meron punong-puno, sabi nga sa ikalawang pagbasa, tinalikuran ang kanyang yaman para sa lahat. Kung meron mang katangahan, wala nang tatanga pa sa Diyos. Di po ba, ano? Father, ang sakit mong magsalita. Pero nung ako'y nag-aaral sa seminaryo, araw-araw kong nadidinig yung salitang yun. Palaging sinasabi na aking spiritual director, umaga hanggang hapon, huwag kang tanga. 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 Ano po? Agahan, tanghalian, hapunan, bago ka matulog, tanga. Ano po? At isa lang sinasabi niya, ang ibig sabihin lang nun, ano ang hindi mo naintindihan? Hindi pagmumura ang tanga. Ang ibig sabihin ay, ayaw mong intindihin ang mga dapat na dapat mong intindihin. Mga minamahal na mga kapatid, kaya nga, ang problema natin, mas malala yung nagtatanga-tangahan kaysa sa tanga. Para lang, walang responsibilidad. Nakakahiyaman ang kwentong ito. Nakakahiyaman. Sarili kong kamag-anak, nanood kami ng sine, at bigla siyang nanigarilyo sa loob ng sinihan. At syempre, natigil ang sine. Dumating ang pulis. Siya'y dinadampot. Ano po? Gusto ko sabihin, di ko kilala yan. Di po ba, ano? At nang siya'y tinatanong, alam niyo namang bawal ang manigarilyo sa sinihan. Sabi, hindi ko po alam. Hindi ko po alam. Nakikita mo dyan sa harap. Basahin mo yan. Basahin mo yan. Nakalagay, no smoking. At binasa niya, sabi niya, now showing. Tinitingnan ko. Kasi alam ko naman, graduate ng college ito. Di ba, ano? Ano ibig ko sabihin? Dahil ayaw nating maging responsable,
nagtatanga-tangahan tayo. Mga minamahal na mga kapatid, sana walang napapabayaan sa sariling pamilya dahil lang sa tayo ay nagtatanga-tangahan. At ang malungkot na kwento, baka merong mamatay dahil nagtatanga-tangahan. Going back to what I've said, my dear friends, my brothers and sisters, 2 questions you need to ask. Nakita mo ba? Ikalawa, naintindihan mo ba? Nakita mo ba? Naintindihan mo ba? Do not forget this. The rich man went to hell not because he was rich, but it is because of neglect. Ang tunay na simbahan ay ang simbahan kung saan ang mga kaanib ay walang napapabayaan, lalong-lalo na sa sariling tahanan. Inuulit ko, ang tunay na simbahan ay simbahan kung saan ang mga kaanib ay walang napapabayaan, lalong-lalo na sa sariling tahanan. Again, children, I urge you, hindi naman mahirap intindihin ito. Walang magulang na nagreklamo habang nagpapalaki sila ng maraming anak. Pero bakit ang maraming anak nagrereklamo sa iisang magulang na may sakit? The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. Look, we pray, O Lord, in this your family, for whom our Lord Jesus Christ did not hesitate to be delivered into the hands of the wicked and submit to the agony of the cross, who lives and reigns forever and ever. Amen. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We have acclaimed Jesus as the Son of David, entering Jerusalem in glory. Let us follow Him on the way of His cross by our self-sacrificing love for others. Thanks be to God. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Standing by the cross of Jesus were his mother and his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary of Magdala. When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing beside her, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciple, "Behold your mother." From that time on, the disciple took her into his home. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Somebody was talking about self-development. And one of the things he said is, prioritize later. Those words struck my mind. And I already forgotten what he said later on. Prioritize later. Why? Because informing and doing my work before as the prefect of discipline in the seminary, I always remind our seminarians of 4 things: that they stay focused, they must know their priorities, they should live a balanced life, ora et labora, and they should not be afraid to make painful decisions for God. You want to follow the Lord? 4 things. You must stay focused.
your priorities must be clear, because if priorities are clear, decisions are easily made. So, if you put your priorities later, then what will happen? What will happen? And later on, I realized, when he said, prioritize or priorities later, you put priority on what will happen later. That was the thesis of Stephen Covey in one of his 7 habits: begin with the end in mind. So, your priorities must be what you want at the end, not today. Not today. A good mother can pamper her children that could make her children weak in the future. But if you discipline your children because of what you think later for them when you are no longer around, then that's what he says, priorities, prioritize later. My dear friends, it's good to understand this. Because many of us simply think of today. Simply think of today. Katatapos lang ng board meeting. I'm part of the board of Solidaritas, the credit cooperative of priests. Ano po? And isa sa problema namin ngayon, maagang namamatay ang pari. Ano po? That's the sad story. Ha? It's a reality. It's a fact already. Ha? So, pag may nangungutang, sorry pag may nangungutang, ang tanong dati, kaya ba niyang magbayad? Ano po? Yun lang ang concern mo, hindi po ba? Ano? Pag nagpautang ka, itatanong mo lang, mababayaran ka ba? Ngayon, tinatanong mo na, hindi pa ba yan mamamatay? You know? You have to accept. There are things you don't talk about before, but now you have to accept. Tanggapin natin. Kaibigan namin, kung nakikinig man, ang paring ito, di ba? Ha? Lahat masarap. Ay di nahirapang huminga. Ano po? Dinala sa hospital. Mabuti nakuha sa angioplasty. Di ba? Hindi po alam. Sometimes we simply think of what we have today. Forgetting what will happen tomorrow. And look at the words of Jesus in the cross. Naghihingalo na yan naghihingalo na. Still, he thought of what will be good for the future. Behold your mother. Mother, behold your son. Naghahabilin pa rin. Ang iniisip pa rin kinabukasan. Hindi iniisip yung kalalagayan sa krus. Hindi po ba? Sabi nga ng mga lawyer, kung ano sinasabi mo pag ikaw ay naghihingalo, valid yan. Ano po? Sabihin nyo. Kaya nung ako po ay first year sa seminary, na yung tatay ko ayaw akong papasukin sa seminaryo, nagkasakit, at dahil sa sama ng kalooban, sumama ang pakiramdam, at umuwi ako sa probinsya para habulin siya kasi sabi ng doktor, baka hindi mo naabutin. At least inabot ko pa. Inabot ko pang naghihingalo. Naka-oxygen. At sabi ko sa kanya, ba't ka may sakit? Galit ka ba sa akin? Tinanggal niya ang oxygen. Sabi niya, oo. Galit yun. Ano ba? Naghihingalo na, nasabi pa Hindi pa ba? Ano ibig ko sabihin? It's so easy to think of ourselves in the present, forgetting that we have a future.
The invitation of today is to examine yourself. What are you 5 years from now? Hopefully, you still have 5 years, 10 years. Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, maiksi lang ang buhay. The first reading is the most 3 important questions about Christian life. Where are you? Who told you you are naked? Why did you do such a thing? Where are you? Where are you now? Are you good? Are you bad? Where are you? Are you healthy or sickly? Where are you? Because even in psychology, it says, it is our common failure to know who we are. Do you know who are you? Because many of us live according to the wishes of others. Our real self sometimes is not who we are. How we live today is what others wants us to be. Kaya nga minsan sinabi ko, ang malungkot na kwento ay ano? Bumibili ka ng bagay na hindi mo kailangan para lang magpa-impress sa mga taong hindi mo kaibigan. Iyon ang sakit natin. Binibili mo yung mga bagay na hindi mo naman kailangan para lang magpa-impress sa iyong mga kaaway. Kawawa ka naman. Di po ba, ano? Kawawa ka naman. Who are you? Second, who told you you are naked? Who are the people you are listening? The sad story, children don't listen anymore to their parents. That's the sad story. Children don't listen anymore to their parents. May isang nanay nag-screenshot ng telepono ng anak. Pinadala sa akin. Sabi ng anak niya sa kanyang kapatid, yung nanay natin, si Rano. Can you imagine your children talking about you? Puro negative yung sinasabi nila tungkol sa kanilang mga nanay. It's a very sad story. My dear friends, my brothers and sisters, who are the people we are listening? And third, why did you do such a thing? Whether you like it or not, we are a product of our own choices. We cannot blame anybody. We cannot blame anyone. You cannot blame your leaders. You cannot blame not even the church. Because you must know that what you are doing today will affect your future. Learn to prioritize your future. Prioritize later. Amen. I was asking some mothers, sabi ko lang, if you were given a chance to be the mother of Jesus, do you think you can handle it? Yung mga nanay dito, do you think you can handle Jesus as your son, watching Him, not only doing the miracles, but being maligned, spit on, slapped, till the end, you see your son hanging on the cross? An honest one said, baka makipagpatayan ako, Father. Baka makipagpatayan ako. Ano po? That's why it's difficult to embrace the vocation. And that's the reason of our celebration. Again, learn to prioritize later. Because our soul is more important than our body. The Lord be with you. And with The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to Saint Mark.
Glory to you, O Lord. The disciples were on the way going up to Jerusalem, and Jesus went ahead of them. They were amazed, and those who followed were afraid. Taking the 12 aside again, he began to tell them what was going to happen to him. Behold, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be handed over to the chief priests and the scribes, and they will condemn him to death, and hand him over to the Gentiles, who will mock him, spit upon him, scourge him, and put him to death. But after 3 days he will rise. Then James and John, the son of Zebedee, came to Jesus and said to him, Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you. He replied, What do you wish me to do for you? They answered him, Grant that in your glory we may sit one at your right and the other at your left. Jesus said to them, You do not know what you are asking. Can you drink the chalice that I drink, or be baptized with the baptism with which I am baptized? They said to him, We can. Jesus said to them, The chalice that I drink, you will drink, and the baptism with which I am baptized, you will be baptized. But to sit at my right or at my left is not mine to give, but is for those for whom it has been prepared. When the 10 heard this, they became indignant at James and John. Jesus summoned them and said to them, You know that those who are recognized as rulers over the Gentiles lord it over them, and their great ones make their authority over them felt. But it shall not be so among you. Rather, whoever wishes to be great among you will be your servant. Whoever wishes to be first among you will be the slave of all. For the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give life as a ransom for many. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Yesterday, I shared to you the predicament of an OFW brother who came home. At sabi niya, ang hirap umuwi ngayon sa Pilipinas, Father. Lahat umaasa ng pasalubong. Umaasa yung kamag-anak mo, hindi lang yung pamilya mo. Ang malungkot, pati kapitbahay mo, umaasang meron din silang matatanggap. Para bagang sila ang pinagtrabaho mo sa ibang bansa. Kagabi, nagbasa ako ng mga messages. Sabi nung isa, Father, hindi lang yan sa OFW. Kahit dito sa atin, meron yan. Pag sumasahod ka, feeling ng kamag-anak mo, para sa kanila yung sinahod mo. Malungkot na kwento. Ang tawag natin dyan, entitlement. Entitlement. As if meron silang karapatan sa iyong pinaghirapan. Pero, ayaw naman nilang magsumikap. At ang malungkot na kwento, sabi ko nga, pag hindi ka nagbigay, ang tawag sa iyo ay madamot. Ang tawag sa iyo ay madamot. Maganda pong maintindihan ito. Sabi ko nga sa inyo, wala naman talagang libre. Mayroong nagsakripisyo para makakuha ka ng libre sa iyo.
May nagbayad niyan. Ang atin pong kaligtasan, our salvation, is not free. You have to work for it. The first reading reminds us that the promise is not simply about silver and gold. It is not something you are being rewarded here on earth. That's why yesterday, blessing will come with persecutions. Meron din pagdurusa. Meron din pagdurusa. The promise is something that will not perish and that is eternal life. Now, what is the gospel trying to tell us? The disciples, the apostles knew already that they will be saved. But they want some more. I want to be seated at your right and my brother at your left. Sabi nga nila, the problem is enough. What the problem of enough? What is enough? Ano po? Enough for us Filipino is to have a little more. Ano po? Dapat yung enough, sapat. Ano po? Kailan ba sapat ang sapat? Yung meron pang mas konti. Ano po? Ha? Dadagdagan mo pa. Hindi tayo nakokontento. Di po ba? Sabi nga, yung bata, binigyan ng pamasko, sabi ng bata, ito lang. Ano? Ha? Yan ang ugali ng mga bata ngayon. At malungkot yan. Ano po? Yung pag binigyan mo ang bata, ha? At sasabihin, ito lang. Ano po, ano? Hindi natin napapansin. Yan ang iluluha ninyo, mga magulang. Ano po? Kaya sinasabi ko, disiplinahin ninyo ang inyong mga anak. Sapagkat, pag hindi nyo yung dinisiplina ngayon, yan ang pagluha ninyo pagdating ng araw. Ha? Ito lang. Hindi marunong magpasalamat. Naghahanap nang wala man lamang wala man lang pinagsumikapan. Ano sinasabi sa Ebanghelyo? Okay, gusto mo, then you have to be baptized in my baptism. You have to drink the cup I will drink. May kapalit yan. May kapalit. Mga minamahal na mga kapatid, hindi yung umaasa ka lang na makakakuha ka ng biyaya dahil ang nanay mo ay nagdadasal. Yan po ang pag-iisip ng maraming Pilipino. Yan ang pag-iisip ng maraming Katoliko. Hindi sila nagsisimba kasi ang magulang naman nila ay nagsisimba. As if kasama sila sa kaligtasan. Ang mas malungkot na kwento, pati yung kapitbahay, feeling nila kasali sila. Ano po? Mga minamahal na mga kapatid, you have to work for it. You have to work for it. Hindi madamot ang Diyos. Kung naalaala po ninyo, the 10 virgins, yung 5 hindi nakapasok, yung 5 nakapasok, bakit hindi nakapasok yung 5? Aba, ha? Walang lamang langis ang gasera. Umaasa sila'y maaabutan ng iba. Marami sa ating ganon. Umaasang may mag-aabot. Ano po? At pag hindi kayo naabutan, yun din ang sinasabi nyo, madamot. Madamot. May mga bagay na hindi pwedeng iabot. Sabi ng isang manunulat, alam nyo, pag marami kayong pagkain, sinubo nyo, nginuya nyo ng nginuya, pero hindi nyo nilulunok, mamamatay kayo sa gutom. Hello? Isipin nyo, marami kayong pagkain, sinubo nyo, nginuya nyo ng nginuya, pero hindi nyo nilunok, mamamatay kayo sa gutom. Naintindihan niyo ba yun? Ay, hindi nyo naintindihan yung mga mukha nyo. Ha? Para mabusog kayo, kailangan yung lunukin
ang inyong kinakain, hindi po ba? Hindi. Ang buhay pananampalataya ay hindi purong nguya. Kailangan may paglunok. At hindi rin naman pwede lunok na walang nguya. Mahihirinang ka. Hindi po ba, no? Ang marami sa atin, gusto lang lumunok. Ayaw ngumuya. Ang buhay pananampalataya sa ayaw at sa gusto po ninyo ay may kaakibat na pagsusumikap at madalas may sakripisyo. Amen. To give is the prerogative of the donor. To give is the prerogative of the donor. Even Jesus have said, it is not mine to give. It is the prerogative of the donor. For those who are asking, you must work for it. Pahabol lang. Ano po? Bumibili ako ng aking maintenance. Yung nasa harapan ko, medyo chubby. Ano po? Medyo chubby. Ano po? Tapos, napansin ko, ang tagal niya doon sa counter. Bumibili pala siya ng slimming tea and how to use it. So, ay total, nagdi-discussion sila, di nakikinig na rin ako, di po ba? No? Later on, sabi nung pharmacist, sabi niya, ganito po yan, ganyan. Tapos, syempre po, sasamahan nyo ng exercise. Sasamahan nyo ng exercise. Uminit ang ulo ni Chubby. Ano po? Sabi niya, ha? May exercise pa? Ang hirap ng ganun. Ano po? Ang lakas nyo kumain, tapos ayaw nyo tumaba. Diba, no? Gusto nyo maging healthy. Ay, may mga bagay talagang dapat pagsumikapan. Ano po? Bato-bato sa langit. Ano po? Ha? My dear friends, there is nothing free. There is nothing free. You have to work for it. And do not forget this. To give is the prerogative of the donor. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit.